Guys, nagluto ako ng sinigang na baka. Look at that sinigang na napakalambot. Tingnan nyo naman, nagwiwigil-wigil sa lambot yan. Ayan. At kung paano nga ba lutuin yan, let's go! Lutuin na natin yan. Sabaw pa lang. Ooh, yummy! Let's go and let's cook! Maulang araw mga lalabs ko, samahan nyo ako, tayo ay magsisigang ng baka. So dito meron tayong luya na panggisa, meron din tayong bawang at sibuyas. Ayan. At syempre hindi natin makakalimutan ang kamatis. Sa laki ng kamatis ko guys, ang ganda. Kamatis na super beautiful. Ayan, pampasarap yan ng sinigang. Ito na nga yung ating isisigang na baka. Ang ganda ng bakang nabili ko guys, sariwang-sariwa at ang daming gatil. Tingnan nyo naman. So if you can see guys, nasa strainer yan para tumulo yung kanyang mga excess na dugo. Kasi ayoko nung yung masyadong bloody. Ayan. At ang lalagay nga natin ay gabi at singkamas para masarap-sarap. Siyempre marami pang gulay yan. Pero ito lang muna ang ating uunahin. At dito nga sa ating pressure cooker ay mainit na yung ating oil. Uunahin na muna natin ang ating luya. Sunod na natin ang ating bawang. Lagyan na rin natin ang ating sibuyas. Pagkalagay natin ang ating sibuyas ay atin ang haluin. Hayaan lang natin mag golden brown yung bawang at luya at mag translucent yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating kamatis. Ayan. Pag ako nagsisigang guys, magpasabaka, manok, or baboy, talagang ginigisa ko yan kasi ayoko ng malangsa. So ayan guys, nag-golden brown na ang ating mga naunang ingredients. So dapat ganyan na yung texture niya bago natin ilagay ang ating tomatoes. Diyan. And pwede na natin ilagay yung ating beef. Ayan. So, walang nakatulo guys pag nasa strainer daw. Tingnan nyo. Ayan. Ganda. And then, isasangkot sa lang muna natin yan. Diyan sa mga ingredients na yan. Pero, at the same time, maglalagay na tayo ng cubes. Ayan, 2 cubes. Ang ilalagay natin, yung ating baka ay 1 kilo mahigit yan. Parang 1 in 1/4. Maglalagay na rin ako dyan ng durog na paminta. Bahala na kayo mag-adjust ha. Sa durog na paminta, kung gaano karami yung durog na paminta. So, ayan guys. Matapos natin mailagay ang durog na paminta, ay ilagay na ulit natin sa medium heat ang apoy. At isasangkot sa natin yan ng konti bago tayo maglalagay ng sabaw. Para magkaroon siya ng frying texture sa ilalim nang ma-dry up yung kanyang natural fluid. Guys, hindi po nakakatigas itong pamamaraan na ito, hindi nakakatigas ng baka, no? Sabi nila, pag sinangkot sa titigas ang baka. No, who said? No. Nakakatanggal po ng langsa at may enjoy nyo yung inyong nilaga or sinigang na baka. Tingnan nyo guys, oh. Ayan.
So, nakita nyo yung ilalim, wala kayo nakikitang blood. Diba? Yung pamamaraan na yan ay napakasarap. Proven ko na yan. Tested and proven. Ayan. So, sangkot sa lang natin yan ng konti. Bago tayo maglalagay ng sabaw. Habang sinasangkot sa natin, mag-a-add ako dito ng konting patis. Kunti lang. Ganda guys ng pagkaano natin, tingnan nyo. Lumalabas pati yung kanyang natural oil. Pag sinasangkot siya ng ganitong pamamaraan. Ayan. And now, ay pwede na natin ilagay ang ating gabi at singkamas. Mayroon pa tayong iba pang gulay, sili, pitsay, at labanos. Pero mamaya na natin yun ilalagay pag napalambot na natin ang baka. Ayan guys, maglagay na tayo ng sabaw. Sa aking pagpapalambot, maglalagay ako ng isang sili. Buo lang yan. Itong siling pula na ito ay kusa siyang madudurog at magkakaroon siya ng kick ng spicy. So ito ay optional. So kung mayroong kayong family member na mayroong allergy sa spicy, then don't put. Pero mamaya pagkaluto niyan at malambot na, maglalagay pa rin ako ng green na sili. Masarap kasi sa mga ganitong lutuin yung mayroong kick ng spicy. And maganda rin naman sa kalusugan actually yung sili kasi nagtatanggal po ito ng mga unnecessary bacteria sa ating body circulations na hindi natin nalalaman na mayroon palang nag-grow ng mga bacteria sa ating body. So, basta hindi sobrang anghang, hindi naman harmful. Now, tatakpan na muna natin yan at yung sabaw na yan ay enough na yan para maluto siya. So, ayan guys. So, ipi-pressure cook natin ito ng about 45 minutes. And don't go away dahil after 45 minutes, I'm gonna show you again the outcome. The delicious outcome. See you again later. At ang apoy natin ay naka-medium heat. Ayan guys. Nagsisisil na ang ating pressure cooker sa niluluto nating pinipressure cook natin na baka na pangsigang. Ayan. And then, from now onwards, magka-count na tayo ng 1 to 45 minutes. Yes. And after 45 minutes, dahil yung baka na nabili natin ay maganda, so 45 minutes is enough para mapalambot siya. At ito nga yung mga pitsay na ihahalo natin dyan. Maya-maya ako na gagawin. At ang ating sili. Ang ganda ng ating sili, oh. Yan. So, maya-maya ako na yun gagawin. Dahil naiibigan ko munang mag-coffee. Kasi tawin na ay magko-coffee muna. So, don't go away. Para makita nyo ang masarap na outcome ng ating sinigang na baka. So, ayan, best. After 45 minutes na pressure cook ng ating sisigangin na baka, patay na natin ang apoy at i-cool down lang muna natin, ha? Huwag munang bubuksan para hindi mag-explode at hindi tayo ma-injured. Yes. Pwede tayo makapagluto ng masarap na gusto natin na hindi tayo nasasaktan, hindi tayo na-injured. Ingat lang tayo. Lagi nating tatandaan ang pressure cooker ay friendly gamitin sa kusina, but also very dangerous kung tayo ay careless. Kaya, buong pag-iingat po ang ating gagawin pag tayo ay nagpi-pressure cook para masarap lang ang ating kakainin pero hindi tayo masasaktan. That is the right way. So, see you again. At maya-maya, pag nag-cool down na yan, ilalagay na natin ang ating mga gulay para tayo ay makakain na.
So, ayan guys. So, ayan, malambot na ang ating baka. Look at that. Oo. Oh, diba? Look at that. Tender and juicy. Meron ako ditong gatel na malaki. Where are you, gatel? Gusto ko talaga guys sa nilagang baka ay yung maraming gatel. Ayan. So guys, uunahin nating ilagay. Ilagay na natin ang sili. At ilalagay natin ang mga tangkay ng pitsay. Ayan. Medyo matagal-tagal kasing maluto ang mga iyan. Kaya uunahin natin yan. Buhayin natin ulit ang apoy ng konti. Ang ganda ng pagkasigang natin guys. Wow. Puro gatil. Ang sarap oh. Tingnan nyo naman ang gatil natin. Yummy. Sarap ng ating nilagang baka. Ayan. Ilagay na rin natin ang mga dahon ng pitsay generous sa pitsay. Bagong harvest yung pitsay natin guys. Ito ay benta ng walk-in. May nag-walk-in kaninang early morning. Sariling tanim nila. Ayan. So binili ko na lang lahat yung kanyang tinda para hindi na siya maglakad. Kasi kawawa naman siya. May kasama siyang baby. Baby na I guess mga 9 months old, ganon. Then medyo umaambon pa. Kaya sabi ko bilhin ko na lang yung tinda mo para uwi ka na. Kawawa naman yung baby. Alam nyo guys, bakit mabait ako sa mga nagtitinda? Kasi lumaki kami sa ganyan. Ang mama ko ay nagtitinda dati para kami ay mabuhay. So kaya yung puso ko masyadong malapit sa mga nagtitinda. Minsan kahit wala na akong enough na budget, parang yung budget ko parang sa buong linggo na lang. Minsan naibibili ko pa rin para lang makatulong ako sa kanila. So, I don't know kung may nakare-relate sa inyo sa akin. But anyway, yun ay dahil naalala ko kung paano kami binuhay ng mama ko. Ayan guys. Sarap. Dahil mura ang kamatis ngayon, no? Kaya medyo maraming kamatis ang ating sinigang na baka. Oh, yummy. Look at that. Sabaw pa lang yan. Lalagay na natin, maya-maya ng konti. Lalagay na natin yung sinigang mix. Ang sarap. Ayan, lagay na natin ang sinigang mix. Guys, pag tayo ay magsisigang, no, I know lahat nakakaalam naman na, kaya lang i-remind ko lang din, medyo maalat yung sinigang mix. Kaya wag nating masyadong alatan yung timpla sa unang timpla para hindi kumagat yung sobrang alat pag nilagay na natin yung sinigang mix. Ayan, pwede na yan guys. Patay na natin. Ooh. Yummy.
Thanks for watching, everyone. Bye. Oh. Ooh. Delicious. Sinigang. Ang sinigang ni Tita Wena. Sabaw pa lang. Wow. Delicious. Sinigang na baka. Ooh. Yummy. Look at that. Sabaw pa lang. Very thick. Sinigang na baka.